Welcome back po sa Men of Light. Maraming salamat po sa oras na inilalaan po ninyo para makasama kami sa ating reflection, sa ating kwentuhan, sa ating talakayan, sa ating pagpapalalim ng mensahe ng mabuting balita sa ating linggo ngayong ng ating Luke chapter 4, 21 to 30, ang ating ebanghelyo. Ang title po ng ating episode sa mga humahabol po sa ating discussion ay Talaga bang kilala mo? Ito po yung kwento ng pag-uwi ni Jesus o yung pagsasalita ni Jesus sa sinagoga ng kanyang sariling bayan. At si Bishop Amboy, bibigay po ang ating telephone number. So, ang ating pong cellphone number, paki-register na po sa inyong mga cellphone, is 0921-251-5272. Ulitin ko po, mabilis, 0921-251-5272. Okay, Brother Kenneth, ang ating website. Ang website po natin matatagpuan sa www.rcasf.com. Okay. At meron rin po tayong Facebook account. Yes. Be a fan. Okay. Be a fan. Yeah, at ang ganda po sa Yeah, Facebook ay pwede din po kayong mag-communicate ng mga feedback ninyo. Pwede nyo pong i-link sa mga kaibigan nyo para magaling kami sa Facebook, ha? Kailangan lang pong gumawa ng Facebook account. Marami po kasing mga Men of Light daw. Okay? Yeah. Just look for the logo ng Men of Light. Baka pong maling Men of Light yung makuha nyo. Sana meron din tayong Men of Light Twitter. No? Oo nga. Hindi kasi natin monopoly yung Men of Light. Internationally, marami din. Pag i-download mo. So, balik po tayo sa kwentuhan natin. No? Nandito pa rin si Bishop Ambo, si Brother Kenneth, ako po si Father Deo Galang. Ang kalawang punto po, baka naman talaga, kaya pala hindi natin lubusan nakikilala yung iba, o lalong hindi nakikilala ang Diyos at si Jesus, baka hindi natin kilala ang sarili natin. Di ba? Sometimes getting to know yourself is the most challenging. Yeah. It's a lifetime process actually. Yeah. And when you don't know yourself, sometimes it's very difficult to get to know others. Yeah, that's true. Diba, Bishop? At kuminsan ipo-project tuloy natin dito sa iba, no? Oo. Kuminsan pino-project natin sarili nating desires, no? Sarili nating mga pagnanasa sa ibang tao, pero sinusuppress natin o hindi natin kilala na sa atin pala nanggagaling 'yun. Na akala natin sa kanya nanggagaling pero nasa sa atin, no? Self-projection ang Yeah, tawag doon. it's a self-projection, no? Yeah. Kaya kung minsan po, nagre-react tayo sa isang sitwasyon, tapos hindi natin maintindihan bakit ganito yung reaction natin. Dahil sa mga baggages natin, sa mga pinagdaanan natin. The truth is sometimes it's not only about yourself. Parang kuminsan it's always about yourself. Pag may mga taong, kunyari, dumaan ka, tapos parang they whisper, parang nagkukwentuhan silang mahina, tapos tumatawa sila. Tapos may insecure ka. Tapos, parang pinag-uusapan yata ako. Parang napapraning ka. You always think that you are at the center of everything. Yeah. Pero sa totoo, if you're confident with who you are, you know who you are, and you accept who you are not, parang bang the rest will follow. The rest will follow. Tapos you become more comfortable also, di ba? Actually, ito po yung umpisa ng talagang pagkakilala sa iba, nag-uumpisa sa pagkakilala sa sarili. Yeah. When you know yourself at hawak mo sarili mo more or less, no? Tanggap mo sarili mo, that's the only time you can maturely relate with others. Yeah. You can really communicate yourself. Kasi alam mo yung ibibigay mo. Lalo na po sa mga nag-aasawa or people who go into serious relationship. When you don't know yourself, you cannot offer yourself. You cannot give yourself. You cannot parang share yourself. Kasi hindi mo kilala eh. Yeah. Hindi mo hawak. And you cannot share anything. Yeah. At saka ilang kilala yung sarili at and also to value oneself also. Di ba? Yung fear of rejection, napaka-basic talaga. No? Kapag natatakot tayo na ma-reject, minsan ang tendency magpe-pretend talaga minsan tayo. nakakapagtaka. Hindi ko po alam, pero I'm not trying to be, again, presumptuous. Pero totoong karanasan po ito. Sa trabaho, at saka kuminsan sa ibang tao, kuminsan, baka hindi lang tayo conscious na we acquaint ba yun? Yung acquaint? Yung parang we attach, parang dinudugtong natin ang ating pagkatao sa mga bagay na nakapalibot sa atin. Halimbawa, dinistino ka sa ibang lugar na maliit. Halimbawa, hindi ka na-promote. Halimbawa, yung position mo mababa kumpara sa iba.
para bang yung pagkatao mo lumiit din. Lumit din, oo. Para bang yung halaga ng yung sarili ay ganun din. Ganun Parang, din, oo. you are more than that. Yeah. You are Dinidikit more natin. nakadikit. O, Oo. kung minsan, we even confuse ourselves with our ranks, our position, our assignments. Para bang nanliliit ang pagkatao mo dahil linagay ka sa isang sulok ng opisina o Yeah. simpleng proyekto. Yung iba, nabigay sa kanila yung mas magandang proyekto. It's far, yung kung minsan, may sinuggest ka, hindi tinanggap. Oo. Pwedeng ganun, no? Yung parang na-reject. You're more than your ideas. You're more than your assignment. You're more than your position, your salary grade, your job title. Di ba? Yes. And if we're not careful, and if the person is not careful sa pagkilala sa sarili, marami po yung taong nagpo-frustrate sa ganun. Yun nga, inversely, pero pwede rin mag-apply yun eh. Kunyari, yung isang tao, very successful siya, tapos biglang nag-fail. O kaya, mayaman siya, tapos biglang na-bankrupt, na akala mo, tapos na ang lahat. But, and yet, that's not all there is about us. Para kapag inassociate na niya ang sarili niya, ang tao, sa posisyon niya, sa pera niya, sa tagumpay niya. Pag nawala yun, kala mo nawala na siya. Nagko-collapse na rin. Yeah, nagko-collapse din yung kanyang sarili. Yung noong nag-aaral tayo, Kenneth, sa philosophy, yung fulcrum na sinasabi, yung pinaka-sentro ng gulong. Yung sentro mo, yung sarili mo. Hindi At may nangyari doon. At yun yung naging core. Halimbawa, yung trabaho mo, pinakamahalaga sa'yo, presidente ka sa isang kumpanya, o valedictorian ka nung bata ka, o matagumpay ka sa negosyo. Yeah. Pag yun ay nawala sa'yo, para bang gumuguho ba yung tawag doon? Yung parang everything collapse. Na nagko-collapse ang mundo mo at ang yung pagkatao. Pero sa totoo, baka hindi mo pala talaga kilala yung sarili mo. You're more than that. Yung iba naman, pag nagre-retire, natakot sa retirement. Dahil parang nasanay ng kanilang pagkatao sa yung doing more than being. No? Yung kung ano yung nasanayang ginagawa, yun ang pagkatao Yun nila. na, oo. At pag nawala yung ginagawa nila dati, parang nawawala na rin ang kanilang pagkasarili. Yung sarili, yung self nila. Opo, meron po akong naisip na kung minsan po kasi yung nakakalimutan rin natin yung pagkilala sa sarili isang proseso. Kung minsan, gagawin natin yung first step. Sige, kikilalanin ko yung sarili ko. Ito, ganito pala ako. Ito yung mga issues ko. Ito yung mga ano ko. Example, hindi, kasi mayabang ako, kaya maano ako. Pero pag nakilala ko na yung sarili ko, and then I try to justify my actions dahil, hindi kasi ganito yung pagkakilala ko sa sarili ko eh. Yung hindi mo na binibigyan yung sarili mo ng space to grow. Yes. Na samantalang, the reason why you are trying to know yourself is for you to parang anuin mo yung mga weaknesses mo, to uplift yourself, to develop your strength, and then to be better. Parang gano'n. Yung growth yung sinasabi ni Kenneth. Yung may tendency ring ikahon natin ang ating sarili. Sa kasalukuyan kung minsan, maging fixated ka rin kung ano yung image na gusto mo. Opo. Yeah. And when that is challenged, parang you also become parang rattled at nawawala ka. Sa mga previous discussions natin, madalas lumabas sa ating mga pagninilay yung personality na nothing to prove, di ba? Nothing to prove, yeah. Wala Gusto ko akong yun. kailangan patunayan. Yes. Kasi parang ganun si Jesus eh. Kaya palagay ko in general, yung mga taong hindi trying hard to prove anything, Yeah, relaxed. will tend to be more relaxed. Relax. Naging mas pleasant personality. Pleasant, yes. Mas Accommodating. accommodating, ganyan. Enjoyable also, ganun. Yes, that's And it seems na yun ang dahilan kung bakit malakas ang batubalani ni Jesus eh, di ba? Parang he was so refreshing. Yeah. Napaka-refreshing na pag may kasama kang taong ganyan, di ka nakatapak sa numero, di ba? O you're not too self-absorbed ang tawag. That's right, yeah. You're not too conscious about what am I wearing, Oo, no? ano yung itsura ko, o ano yung suot ko, o ano yung sasabihin ko. Don't be too conscious. Yung parang, relax. Nothing will go wrong. Just be yourself. Di ba? And you can only be yourself with people who are themselves. Yes. And who are not pretending to be who they are not, di ba? Yes. We assume that sometimes you should know this already. Oo. Pero you'll be surprised, a lot of people, they could be even in top position. Yes. They could even be educated. Sometimes they could even be brother priest or nuns or
successful people Yeah. in society, and yet we realize itong mensahe natin, getting to know ourselves, is a back subject. Oh, alam mo, Father De, parang feeling ko, people who get to know themselves better will also get to know others better. Yes. Kasi tingnan mo si Jesus doon sa maraming mga situations doon sa Gospels na hindi pa nagsasalita yung tao, nababasa na niya yung puso. Di ba? Basta niya sasabihin niya, bakit niyo iniisip yung ganun? Yung ganun ba? Hindi naman nagsabi yung tao, pero parang nakikita niya. Ganon, no? Yung, it's easier to read people or to read sometimes into other people when you yourself are, you know yourself. Ganun. Sikreto po sa Men of Light, kung minsan ang dinidiscuss namin dito, actually, sinasalamin lang ang aming sariling human struggle. No? Sabang parang yung sa kalalim-laliman ng ating pagkatao, parang pari man ako, seminarista si Brother Kenneth, obispo si Bishop, yung mga volunteers natin, mga nagtatrabaho, may pamilyang iba. But at the bottom of our human nature, parang We share the more the you go deeper, the more you get to sympathize with another person. Yes. Parang, if I feel this way, maybe he also would feel. Yeah. Parang ako, madalas sinasabi ko rin sa sarili ko, kung ako lang yung nasa sarili niyang kalagayan, baka I might do worse eh. Oo. Parang you get to be more respectful sa iba dahil mas kilala mo rin Mas sa sarili kilala mo. mo yung sarili mo. Pag hindi mo kilala yung sarili mo, para bang ang hirap makilala, Yeah. maunawaan at matanggap ang iba. Yeah. Kaya siguro hindi matanggap-tanggap si Jesus dahil hindi rin nila kilala ng sarili. Kilala mo yung sarili. Ang babalik po ang Men of Light at punta po tayo sa pinaka magandang punto ng ating discussion. Gusto mong makilala ang sarili mo at lalong makilala ang iba? Lumapit tayo sa Diyos because He knows us better than we know ourselves. Magbabalik po ang Men of Light.